Mga bawal ihanda at ihaing pagkain sa December 31 at January 1, 2025. Meron pong mga pagkain na hindi dapat ninyo inihahanda sa tuwing kayo ay sasalubong sa bagong taon. Ayon po sa paniniwala, ang mga pagkain ito ay nagdudulot ng kamalasan, kaya't iwasan po ang paghahanda ng mga ito. At pag-uusapan na rin natin dito kung ano pa po ang mga bagay na hindi ninyo dapat ginagawa sa tuwing sasalubong kayo sa bagong taon. Dahil maaari po itong magdulot ng grabing kamalasan sa inyo at maaaring mauwi pa sa reversal of fortune. Kung mapapansin ninyo, maraming tao sa ngayon ang nakararanas ng reversal of fortune. Ano man ang yaman nila sa buhay. Ngunit may mga tao talaga na tinatamaan ng reversal of fortune. Maaaring hindi sa kanila nagmula ang mga bagay na nagdulot ng reversal of fortune. Maaaring nagmula yan sa iba. Kaya't dapat po binabantayan nating mabuti kung ano ang inilalagay natin sa ating tahanan dahil maaaring makaakit yan ng mga tao na magdudulot ng kamalasan sa atin. Kaya tinitingnan natin mabuti ang lahat ng mga bagay-bagay na bago ninyo ilagay, tingnan nyo munang maigi. Dahil kung minsan nagmumula sa tahanan ang mga naaakit na malas na enerhiya, dahil po yan sa mga nadadala mo or nailalagay mo sa tahanan mo. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At para po sa comment ng ating mga kamadam tungkol po sa drainage nila, ito po yung mga halaman na po pwede ninyong ilagay. Itong mga halaman na makikita ninyo dito, ito po yung may mga halaman na mayroong protective energies at may kakayahan itong mapanatili ang wealth energies sa area. So maraming halaman po ang pupwede sa area na mga ito, ngunit pinipili lamang natin yung mga halaman na kinakailangan sa area. So para po sa drainage area yan, o para po sa drainage na malapit sa tahanan, ito ang magandang halaman na ilagay dahil ito yung may kakayahang kumontra sa mga negative energies at pipigilin nito ang patuloy na pag-drain ng mga auspicious energies. Catfish o hito, isa sa pinakamalas na pagkain na hindi dapat ninyo inihahanda dahil maaari pong mga hulugan niya ng hard work o kinakailangan mong magpagal para lang kumita ng pera. Iwasan niyo po ang paghahanda ng hito. Ngunit ang paghahanda po ng isda sa pagsalubong ng bagong taon o nagaganap ng bagong taon ay swerte po. Nangangahulugan po yan ng prosperity at abundance at malaking tulong yan para sa ating mga negosyo. Mayroon po ang tamang paraan ng paghahanda ng isda para hindi rin magdulot ng kamalasan. Unang-una, kinakailangan po maghanda ka ng higit sa isang isda. Dahil ang isang isda ay kakainin natin ng midnight po. Nagsasalo-salo tayo sa pagpasok ng bagong taon. Ang isang isda naman po ay kakainin natin kinaumagahan ng bagong taon, January 1. Kailangan po mayroong matira. Hindi pwedeng ubos o walang natitira po. Kailangan po may matira. Kaya ang inihahandang isda ay higit po sa 2. O mas marami, kung kayang maghanda ng marami, mas maigi po yun para po mayroon pa siyang tira at magdulot ito ng swerte para sa atin. Iwasan din po ang paghahanda ng cow meat o beef sapagkat maaari po itong magdulot ng pagbagal. Maaari itong magdulot ng mga stagnant energies. Kaya't iniiwasan ang paghahanda ng karne ng baka kapag sumasalubong sa bagong taon o nagaganap po ang bagong taon. At malas din po ang paghahanda ng porridge o lugaw habang nagaganap ang bagong taon or sumasalubong ka sa bagong taon. Maaari pong magdulot ng kamalasan ang paghahanda ng porridge o lugaw. Ngunit kung meron po kayong kapamilya na tanging lugaw lamang ang po pwede niyang kainin, pwede po yun. Huwag nyo na pong huwag nyo na pong pagsalusaluhan yung lugaw. So, pwede pong maghanda ng lugaw
Kung meron po kayong kapamilya na tanging lugaw lamang o porridge lamang ang po pwede niyang kainin, huwag niyo na lang pong pagsalu-saluhan yan. So, tanging siya lang muna ang kumain. Malas din po ang paghahanda ng pagkain na mayroong tofu. So, wag muna po kayo maghanda ng tofu kapag sasalubong kayo sa bagong taon dahil ito rin po ay mayroong malas na kahulugan. Ito po ay hinahawig nila sa death o pagkawala. Kaya iniiwasan po ang paghahanda ng tofu kapag sasalubong sa bagong taon. At iwasan din po ang pagkain ng mga mapapait, mga maaasim na prutas sa pagsalubong po natin sa bagong taon. So po, pwede po kayong kumain ng mga ganyang prutas ng ibang araw. Huwag nyo lang pong itatapat yan ng nagaganap ang bagong taon. At malas din po ang paghahanda ng pansit na putol-putol yung noodles. So kapag maghahanda po kayo ng pansit, kailangan po buo yung noodles. Huwag nyo na pong putulin. Pakatandaan nyo po, huwag nyo siyang puputulin dahil maaari po magdulot yan ng kamalasan. At malas din po na kapag mayroon po kayong serving plate, mayroon kayong nakahandang pagkain sa pagkainan, huwag nyo pong pauubusan ng laman. So kung makikita ninyo may isa na lang na matitira doon, huwag nyo na pong kunin yung natirang isa. Malas po na napapaubusan ng laman yung mga nakahain sa dining table natin. Kaya't dinadamihan po natin paglagay para po kapag may kumain, hindi siya masisimutan ng laman. So malas po kasi yung nasisimot yung laman ng sinerve nating pagkain. Dapat po may matitira po dyan. Sa mga gusto pong maghanda ng chicken sa New Year, pwede naman pong maghanda ng chicken, pero piliin ninyo yung buo. So, wag nyo po munang i-chop yung chicken na ihahanda ninyo. Pwede po, basta po buo yung chicken na ihahanda ninyo. Isa sa pinakamalas na bagay na hindi mo dapat ginagawa sa tuwing sumasalubong ka sa bagong taon ay ang tinatawag na do not owe money to others. Isang halimbawa po nito ay kung ikaw ay mayroong pinahiram na pera sa iba at siya ay biglang nakita mo, huwag mo siyang sisingilin. Malas po yun. Ang ibig sabihin, ikaw ay nanghihingi ng pera at maaaring magdulot ng kamalasan yan sa iyo, hindi sa kanya. So mayroon pong paniniwala na maaaring magkaroon ka ng reversal of fortune, kaya't iniiwasan po ang paniningil sa araw ng bagong taon or habang sumasalubong sa bagong taon or panghihingi ng pera sa pagsalubong ng bagong taon. So para po doon sa mga nais maglagay ng barya o pera sa kanilang bulsa o wallet, bago pa po dumating yung bagong taon, maglagay na po kayo para hindi kayo hihingi ng coins habang nagaganap yung New Year. Kasi malas po yun. So, ilagay, bago pa po sumapit yung midnight, maglagay na kayo sa bulsa or saan man ninyo nais ilagay yan para po hindi yan magdulot ng kamalasan. Isa po yun sa pinakamalas na hindi dapat ninyo ginagawa habang nagaganap ang New Year. At malas din po. Malas po ang pagsusuot ng mga damit na may disenyong punit-punit or yung mga rag jeans o mga rag shirts kung meron man o mga jackets. Huwag niyo po muna suotin yung may mga disenyong punit-punit habang sumasalubong kayo sa bagong taon. Malas po yun. Kailangan po, magsuot po kayo niyan sa ibang araw, pwede naman po, wag lang po sa bagong taon, malas po yan. At iwasan din po ang paghahagis ng pera sa pagsalubong sa bagong taon. So karamihan po sa atin, nagpapagulong tayo ng orange, ng kiat-kiat na may kasamang mga candies, chocolates. Yan po ang pinapagulong sa loob ng tahanan. Ang paglalagay ng mga bagay na maaaring magdulot ng kamalasan ay maaari po talagang magdulot ng grabing kabiguan sa mga taong nagawa nila ito or nailagay nila ito sa tahanan nila. Kaya't mahalaga po, tingnan nating maigi kung ano ang maaaring maidulot sa atin na mga bagay na ginagawa natin o mga bagay na dinadala natin sa ating tahanan.
Ang lahat po ng bagay ay mayroong kani-kaniyang enerhiya at ito ang maaaring makuha natin kapag ito ay ating nagawa o ito ay nasa tahanan natin. Maraming salamat po sa panonood.